Excuse me, kailangan po ba ng paglilinis ng kwarto? Hoy ganda, kalmahan mo. Ako lang po ang tagalinis. Anong gusto mo? Hoy, Kite, huwag mong galawin ang babae ko. Susan. Cute. Kuya Jowa, malika. Ako ang pinipilit dito. Tinutulungan ko siya. Tinutulungan? Anong ibig mong sabihin? Siya pa, isang dalagang taga su family, Ran. Ikaw pala. Shenlai. Hindi ko akalain, ganyan ka pala. Nakakadiri ka. Ranran, ito ba ang boyfriend mo? Siaran, nagtatrabaho ako ng gusto sa labas. Tapos ikaw, nakikipagkalokohan sa ibang lalaki. Kalokohan? Anong kalokohan? Boss ka o ito. Kung hindi dahil sa kapatid mong pasan-pasan mo, hindi ako magiging ganito kaharap sa buhay araw-araw. Bukod sa pagdududa sa akin, anong kaya mo? Boss Zhang ito. Ano? To? Ang tagalinis nyo sa hotel. Naglagay ng gamot sa girlfriend ko? Anong gagawin mo tungkol dito? Wala, ako. Boss Zhang, pasensya na. Kasalanan ka o. Nag-abala pa kami sa inyo. Shenlai. Bilis, humingi ka ng tawad kay Boss Zhang. Bakit ako? Dahil isa kang walang kwentang tagalinis. Tanggal ka na. Guard. Itapon nyo siya sa labas. Opo. Bitawan mo ako. Alis. Lumabas ka. Dahil mayaman at makapangyarihan, pwede nang baliktarin ang katotohanan at apakan ang dignidad. Zangyang, Siaran. Babawian ko kayo nito. Nakikita ko pa ang presyo ng mga bagay. Siaran. Bakit ganyan ang suot niya? Ranran, hindi ko na mapigilan. Kasalanan ni Chanli ang lalaking yon. Nalagyan ko na ng gamot si Sulin. Dapat. Ayos na lang ang pagkuha natin sa Kinyon Pavilion. Ngayon, lahat ay nasira. Marami pang pagkakataon sa hinaharap kapag natapos na ang lahat. Ang mga bagay na ito, para sa iyo at sa akin. Huwag muna natin pag-usapan ito. Nagising ang aking kapangyarihan. Dati, nasaksihan ko ang masamang balak ng mag-asawang ito. Hindi ko hahayaang magtagumpay sila. Tingnan mo, maganda ba? Tulungan mo ako. Pakiusap. Ang lalaking iyon. Sino siya? Elrasu, pinapatawag ka ni Enganzang. Pumunta ka sa 3,402. Zeno?
Zizusu. Susu, Pekingan Montag ako, Susu. Karapat dapat. Kuya, may nangungulekta na naman ng utang. Natatakot ako. Gusto ko nang umuwi. Pangmulekta ng utang. Bunso. Hindi ba't binigyan kita ng card? Saan mo ilagay? Sabi ni Etronran, kinuha para sa bayarin. Pero sinabi sa akin ng nurse, walang nagbayad. Hiwalay na ako kay Siaran. Shushu, huwag kang mag-alala, malapit na akong sumahod. Ako na ang bahala sa bayarin sa card. Kahit pa ito ang pinakamalaking antique street sa Jinhai. Bakit puro peke ang mga ito? Subukan natin dito. Hoy, kukunin ko ang bangang ito. Hoy, magaling ang paningin mo, kuya. Ito ay galing sa lumang bahay. Pinagsumikap ang makuha, pamilyang kayamanan. Tama na, Bunso. Kung may isang tunay man lang sa iyong tinda, akainin ko ang iyong tinda. Ano ba ang alam Montag? Tingnan mo ang kulay ng glaze, ang pulang bato. Ito ay tunay na galing sa panahon ni Qianlong. Huwag kang maniwala, hanapin mo. Wholesale price. Ikaf. Ito ay tunay. Ito lang ang pera. Sige, mahirap makahanap ng katulad mo. ₱1 para sa official kiln ni Qianlong. Mas mahal PASA ₱1 para. Pwede mong gawing bote ng ihi sa gabi. Hindi ito outright sale eh. Kapag may nakuha kang premyo, hati tayo. Hindi rin ako kulang dito. Pangulo, mula nang magwagi ka rito noon. Ang aming negosyo sa antigong bagay ay lalong sumisigla. 8,000, nakakuha ng isang kayamanang nakakahalaga ng 8 milyon. Kung hindi, si Pangulong Zhao ang aking Jinhai. Ang pinakadakila. Ito ang estudyante ni Qianmo, nagbayad na naman na matrikula. Pero ang batang ito, talagang matigas ang ulo. Mali. Yung takip. Basagin na lang, bakit mo ibinagsak? Ang bilis ng kamay. Anong klaseng tao ka ba? Kahit peke, wala namang. Sino nagsabi sa inyo na ang kayamanan ay itong sira-sirang bote? Ang plato at bote ay hindi magkasama, ang kulay ng pintura. Ang blue and white na ito, mukhang tunay na antigo. Bakit ko ito hindi napansin? Dumaan ka man o hindi, huwag palampasin ang Qing Dynasty blue and white porcelain na ito. Tunay na walang duda, auction ngayon din. Simula sa 50,000. 50,000? Kahit totoo, hindi abot sa ganyan. Nababaliw ka na ba sa pera? Nakbibiro ka ba? Opisyal na pabrika ng Qianlong, tunay na tunay kapag napalampas mo ito. Wala nang ganito ulit. Ako ay nag-alok ng 80,000, 100,000, ako ay 20,000. Ako ay mas mataas, alamin mo ang kanyang background. 30. Sige, may iba PABA? 30, T-anim. Tabi. Sino ang nagpahintulo sa iyo na magtinda dito ng walang pahintulo? Alam mo ba ang mga patakaran sa mundo ng antigo? Kapag nilabag, kukumpiskahin ang mga kalakal. Kung marunong ka, ibigay mo na. Ito ang mga lokal na sindikato para sa iyong kayamanan. Tumakbo ka na. Sobrang laki ng kita. Ming Dynasty Longhorn Celadon Bowl, 17,000. King Dynasty Iron, Red Cup, $20,000. At ito. Sabihin na nating 80,000 lahat.
Ayaw sa mabuti, sama-sama pa. Sirain mo siya, kunin ang mga bagay. Galaf. Tigil. Ano ka, BA? May lakas ka bang makialam sa akin? Gusto kong malaman, kailan ba sa kalye na ito? Nagkaroon ng mga tulad mong maliliit na kite na nagwawala dito. Kite. Ngayon ay ipapaalam ko sa iyo. Pangulo. Sino ka talaga? Kasalukuyang edad 56, Zhao Binyan. Pangulo ng Jining Association. 56 taong gulang, taas na 100 at 76 sentimetro, timbang na 62 kilo. Masukat, 8-60 Matanda na siya. Ano bang pakialam ko sa mga sukat niya? Pangulo. Paano natin itatrato ang mga ito? SA hinaharap. Ayaw ko na silang makita sa Jinhai. Salamat sa tulong mo, senior. Young friend. Maganda yung blue and white plate mo. 200,000. Kukunin ka o. Dahil tinulungan mo ako kanina, pwede nang mas mababa. Mabuting bata. Hindi ako yung tipong ng abuso. Tanggapin mo. Nga pala, kung may iba ka pang mga antigo, pwede mo akong tawagan anytime. CJ, At isa pa, kung may problema ka sa mundo ng antigo, pwede mong gamitin ang pangalan ko. CJ. Ayos. May panggamot na si Shu. Pangulo, sa katayuan mo, bakit mo kukunin yung maliit na bagay na yan? Binigyan mo pa siya ng personal na contact. Ang layunin ay hindi para sa blue and white plate, kundi para sa kanya. Ha? Alter sobrang swerte lang siyang tanga. O kaya. Siya ay isang napakagaling na tao na nagtatago ng kakayahan. May pang-hospital na. Pero kailangan pa ng maraming pera para sa susunod na gamutan. Ano na lang gagawin ko? Bakit parang mas dumami ang tao paggabi? Parang mas dumami panga. Hindi mo alam? Dito, araw ay Antique Street. Gabi ay Ghost Market. Ghost Market. Oo. Nakikita mo ba yung mga stall? Noon, ang presidente ng Jinhai Antique Appreciation Association. Si President Zhao ay dito. Bumili ng isang bagay na nakakahalaga ng 8 milyon sa halagang 8,000. Doon siya sumikat. Ang dami talagang magagandang bagay. Tingnan mo, boss, tingnan mo. Dito na lang. Ikaf? Maliit na Diyos ng yaman, bakit ka nandito? Ako, nakabili ng mga antigo. Ipagbibili ko. Maliit na Diyos ng yaman, malapit na ang bagong taon, pahingi ng swerte. Anong swerte? Ganito lang, yung mga gago na yun. Nagbayad sila ng mahigit 800,000 sa akin. Hi. Nandito ako para magbenta, ibang presyo ito. Kuripot, eto, maliit na Diyos ng yaman, umupo ka. ₱45 milyon na upuan, pinapaupo mo lang ako. Uminom ka ng tsa. 18 milyon na tasa. Lahat ng totoong gamit dito. Mga kayamanang ito, galing sa aking maestro. Marunong ka rin ba nito? Ako. Biro lang. Nga pala.
Yung plato dati, nabenta ng 200,000, hati tayo. Maliit na Diyos ng yaman, hindi Diyos ng yaman. Ang yaman mo at mapagbigay. Mahal na mahal kita. Anong ginagawa nyo? Tingnan mo ako. Maganda ba? Tulungan mo ako. Pakiusap. Ikaw pala. Senyor, bakit namumula ang mukha mo sa maliit na Diyos ng yaman? Ikaw. Anong gagawin mo? Ako ang biktima. Ah, Anong tradisyon mo, ako? Ikaw talaga. Susu, Pekingan Montag ako, Susu. Zangyang, nakakadiri ka. Ako. Huwag ka nang magpakita sa harap ko. Tabi, Susu, Pekingan Montag ako, Susu. Ikaf na naman? Talagang magkasalubong tayo. Sangyang, hindi mo ba narinig ang senyor ko? Umalis ka na, Bingi KBA? Palizin Montag ako. Hindi sulit, sobrang kahit kausayo. Sobra na, akala Montag lahat talaga ako ay asong sunod-sunuran. Pumunta ako sa Kinyon Pavilion para sabihin sa inyo, Kinyon Pavilion. At ikaw, lahat kayo, kukunin ko ngayon. Ta. Paano ang aming Kinyon Pavilion? Huwag mo nang pakialaman, Ginoong Zhang. Nanay. Kuya. Master, narito ka na. Ang matandang Zhang ngayon, hindi pa ba namamatay? Kailan pa nagkaroon ng kapangyarihan ang isang bata? Punong Su. Mali ang narinig mo. Narinig kong lalahok ang Kinyon Pavilion. SA Jojo Treasure Appraisal. Dumating ako para maghandog ng kayamanan. Maghandog ng kayamanan? Master, huwag kang maniwala sa kanya. Ang Zhangyang na ito ay isang masamang tao. Malaki ang kahalagahan ng Jusu Appraisal. Tingnan muna natin kung ano ang balak nitong Zhangyang. Tang Yuin. Ang tunay na Moon Spring Painting. Kung ito ay ilalagay sa auction, hindi bababa sa 80 milyon ang simula. Kung ito ay tunay na gawa ni Tang Yin, hindi lang 80 milyon, kahit 100 milyon ay sulit. Bukod pa rito, kung makuha natin ang painting na ito, magkakaroon tayo ng panalo sa Juzhou Treasure Appraisal. Ginong Zhang. Magano ang Moon Spring Painting? Basta nasa kakayahan ng Kinyon Pavilion, hindi tayo magtatawad. Sa totoo lang Punong Su, matagal ko nang hinahangaan si Binibining Susu. Kung maaari akong makasal sa kanya, ang painting na ito ay magiging regalo sa kasal para sa inyo. Ang Zhangyang na ito ay talagang walang pagbabago. Noong nakaraan ay hindi niya napahamak si Sulin, ngayon ay pinipilit pa. Peke ito, paano ko sasabihin sa kanila? Nanay, huwag mong payagan. Malinaw na. Gusto niya sakupin ang Kinyon Pavilion. Tama, Master. Huwag mong payagan. Ang Zhangyang na ito ay tiyak na may masamang balak. Nanay, ang taong tulad ni Zangyang. Hindi ko talaga siya pakakasalan. Bukod pa rito, may boyfriend na ako. Ha? Ano? Kailan ito nangyari? Bakit hindi ko alam? Tulungan mo akong paalisin siya. Ate, seryoso KBA? Kung ganong. Para lang sa isang magandang dahilan, hanggang sa ganito, ka na magsinungaling? Hindi tama.
Susu, huwag kang magulo. Sige ka, Shenlai. Laging sumasalungat sa akin. Ang pag-asawa, kailangan pa ring igalang ang kagustuhan ni Susu. Ang larawang ito, maaari naming bilhin ng Kinyon Pavilion sa mataas na presyo. Mabuti, napakaganda. Dahil si Suna may-ari ng pavilion ay napakabuti. Kung pera ang pag-usapan, tayo'y magtrabaho ng propesyonal. Ang lawang ito ay 120 milyon, walang tawad. Nababaliw ka ba? Totoo namang mahal ang larawan, pero hindi naman kailangang. 120 milyon. Nanay, maaari tayong mag-isip ng ibang paraan para sa Jusaw appraisal. Hindi naman kailangang itong larawan, ginagawa niya itong pagsasamantala. Guro, hindi tayo takot na hindi makuha ang lawang ito. Ngunit, kung mapunta ang lawang ito sa iba, tayo ay sa Jusaw Treasure Appraisal Conference, tayo'y lubusang mawawalan ng kontrol. Kung hindi tayo makakuha ng ranking, tayo'y tatanggalin sa industriya. Tama, sabi ka sa iyo sunadalaga. Hindi mo pa iniisip na ang antigong ito, na mahigit 100 milyon, ay parang gulay sa tabi ng daan na madali mong makukuha. Ang larawang ito, bagamat bihira. Ngunit mas bihira ang taong nakakaalam ng tunay na halaga nito. Bukod pa, nakakilala na tayo ng isang dalubhasa sa pagkilala ng kayamanan. Ako ba ang sinasabi mo? Tama. Zhangyang, maghintay ka na lang na. Talunin ka ng maliit na Diyos ng yaman. Talunin, sabi ko sa iyo, Suna may-ari ng pavilion. Ang iyong dalawang tangang estudyante, naloko na ba sila? Ang taong ito, isa lang siyang tagalinis ng hotel. Kung alam niya ang antigo, maaari na akong magdala ng aso para makilala ang kayamanan. Susu, ano ba talaga ang nangyayari? Tama si Zhang, talagang hindi ko alam. Aray, ang galing mo ngayon ah. Ngunit para hindi ka maging masaya, parang likas na sa akin. Yuquan painting, kopya noong panahon ng Republika. Suna may-ari ng pavilion, hindi dapat ito tanggapin, ito ay peke. Peke, ang larawang ito ay tiningnan ko lang ng mabilis. Ang papel, tinta, estilo, at diwa ay may sinaunang lasa. Paano mo ito nakilala, maliit na Diyos ng yaman? Nakikita mo ba ang mga detalye na ito? Huwag magpakitang gilas. Ikaw, isang tagalinis na hindi pa nakakapasok sa pintuan. Alam mo ba kung ano ang hitsua ng tunay na obra ni Tang Yin? Nagmamagaling ka, kung peke ang lawang ito. Kakainin ka o ito. Swak, malakas din ang ngipin ko, kung totoo ito. Kakainin ko ang mesa na yon. Mabuti, may tapang. Kaya't ngayon na narito si Suna may-ari ng pavilion. Pakiusap, maging saksi ka para sa amin. Ito sina Jichu at Jili mula sa samahan ng pagtatasa ng Antigo. Ang pagtatasa ngayon ay pangungunahan nila. Ay, nandito rin si Young Master Zhang. Mga ginoo, sana'y maging patas at makatarungan kayo ngayon. Mapaniwala ang lahat. Ito ang dala niyang Master Zhang, pakisilip. Little God of Wealth, lahat ng koleksyon ng iyong maestro ay alam mo ang kwento. Walang problema rin ito, di ba? Naniniwala ako sa kanya. Talagang walang problema. Base sa pagkaluma ng papel na ito, alagayan ng tinta, at estilo ng brushwork, ang painting na ito ay tunay na. Gawa ng pamilya, Unong Ming Dynasty. Tugma ito sa huling estilo ni Tang Yin. Tama. Ang painting na ito ay puno ng buhay at may kakaibang ningning. Ito ay tunay na gawa ni Tang Yin. Imposible, Yan. Ano bang imposible? Sinabi na mismo ni Jichu. Personal niyang tiningnan, tunay ang painting ko. Kalokohan. Nagkunsabahan kayo kanina. Konsabahan? Nandito lang ako. Sino nakakita ng konsabahan? Kung ayaw mong tanggapin, sabihin mo na lang. Ngayon, lumuhod ka at humingi ng tawad. Kapag nasyahan ako, Videng patavarin kitan gayon. Iksu. Suriin niyo ulit. Totoong luma ang painting. Pero kopya lang ito mula Republic of China, walang halaga. Pinata, kanino ka nakaral? Saang gallery ka nagtatrabaho? At sino ang nagrekomenda sa iyo sa industriyang ito? Sariling aral. Isang hamak na baguhan na hindi man lang nakapasok sa pintuan. Ang lakas ng loob na magsalita ng ganyan sa harap ko. Panginoong Su, saan mo ba nakuha? Ang batang walang alam na ito? Kung may pagdududa sa tunay o huwad, baka naman. Pwedeng magpatingin pa sa iba? Panginoong Su, pinagdududahan mo ba ang aming samahan ng pagtatasa? Tigilan na ang kalokohan. Natapos na ang pagtatasa ng 2 ginoo. Tunay ang painting ko. Gayon din. Kainin mo ang mesa na ito. Zhangyang.
Hindi sila ang masusunod. Dati, akala ka o kute ka lang. Pero ngayon, isa ka palang lalaking kailangan na. Babae para protektahan. Kung hindi mo kaya, may tutulong sa'yo. Tara. Anong balak mo? Hawakan siya. Pakainin ng mesa. Simulan na. King Yun Pavilion. Ang zaya-zayan gayon. President Zhao. Siya ang Pangulo ng Philippine Appraisal Association. Si Ginoong Zhao Binyan ang haligi ng antigong mundo sa Jinhai. Sa isang salita niya, matutukoy ang tunay at peke. Isang tingin lang, sigurado na ang kalalabasan. Narinig ko, siya at ang aking guro. Nakilala ko na siya. Su, ang tagapamahala ng pavilion. Kamusta ka? Ngayon, napadaan lang ako sa antigong kalye, kaya dumalaw ako. President Zhao, naaalala mo pa ba ako? Ikaf ulit, batang kaibigan. Magandang may sigla ang kabataan, pero dapat ding matutong magpakumbaba. Huwag kang makipag-away. Hinahamon mo pa si Ginoong Zhao? Ngayon, ipapakita ko sa iyo. Walang muwang na bagito, kung sino ang hindi mo dapat guluhin sa mundo ng antigo sa Jinhai. Ang larawang ito, President Zhao, ito ay koleksyon niyang Master Zhang, ang tunay na obra ni Tang Yin. Ang Moon Spring Painting. Oo, tunay. Kung peke ito, kayong dalawa, pwede nang umalis sa Appraisal Association. ICAF. Baka nagkakamali ka. Kanina, sina Ginoong Chu at Ginoong Li ay nag-verify na punay ang larawan ko. Tunay? Sa tingin mo, sa talento at kakayahan ni Tang Yin, gagawa siya ng ganitong basurang obra? Narinig Montag BA, Young Master Zhang. Sabi ni President Zhao, Peke Ito. Kayong dalawa, winawalan ninyo ng dangal ang asosasyon. Ako ay nagkamali. Kami, kulang pa ang aming kaalaman. Nakakahiya. Nagkamali? Kulang sa kaalaman? Sa tingin ko, ang puso ninyong dalawa ay nadungisan na ng kasakiman. Ang batayan ng aming Appraisal Association, ano ba yon? Nakalimutan ninyo? Ang integridad. Dahil sa kaunting pera, nagsisinungaling kayo. Nasaan ang integridad ng asosasyon? Paano kami mananatili sa Jinhai? Oo. Tama ang sinabi ng presidente. Nagkamali kami. Sige, huwag na kayong magsalita. Kayong dalawa, mag-impake na kayo at umalis. Simula ngayon, huwag na kayong lalapit sa mundo ng antigo. Presidente, pakiusap, tingnan mo ang aming serbisyo sa asosasyon sa loob ng maming taon. Bigyan mo kami ng pagkakataon. Kung alis kami sa industriyang ito, paano na ang aming buhay? Bilang mga matanda, sige na, umalis na kayo. Hindi na kayo fit. SA Appraisal Circle. Kung magalit pa ang presidente, buong industriya ng antigo, ipagbabawal tayo. Ito. Bilis. Young Master Zhang. May nakalimutan ka ata. Kanina, parang sinabi mo. Kung peke ang larawang ito, kakainin mo ito. Young Master Zhang, ang lahat ng narito ay saksi. Nandyan din si President Zhao, hindi mo babalak magtaksil sa utang. Sige. Aminin ka o. Shenlai. Kuti. Ikaw ang nagsimula. Huwag kang magalit kung hindi ako magpapakabait. Zhang Yang. Ako. Ikaw ay nangahas na murahin ako. Sirain mo siya. Ang kakayahan ko ay mapabagal ang oras. Hindi lang kita minumura. Bubugbugin pa kita.
Sino-sino ang nanakit sa akin? Yang Master Zhang, walang ta dito. Sino ang nanakit sa akin? Walang nanakit sa iyo, Young Master Zhang. Baka may kakaibang hilig ka. Ikaw ba yan? Ikaw ba ang nanakit sa akin? Young Master Zhang, huwag mo akong pagbintangan. Nakatayo lang ako dito, hindi gumagalaw. Young Master Zhang, kung may nararamdaman kang hindi maganda, magpunta ka na sa ospital. Sino ba talaga? Sino? Lumabas ka. Zeno? Sino? Sino ang nanaki sa akin? Sino? Lumabas ka. Sino ba talaga? Young Master Zhang, ano ba talaga ang nangyayari sa'yo? Baka dahil sa masyadong maraming masamang ginawa, nakakita ka ng multo. Nakita ka o zikuti. Sino ba talaga? Sino ang nanaki sa akin? Zeno? Sino ang nanakit sa akin? Malas, yung Master Zhang nagkaka-convulsion. Nagsusuka ng bula, bilis. Tawagan ang ambulansya. Young Master Zhang, Young Master Zhang. Alis na tayo, Young Master Zhang. Pero si Jay, nakakagaan ng loob. Maraming salamat sa pagtulong sa Kinyon Pavilion. Little God of Wealth, hindi ba't naparito ka para magbenta ng antigo sa Kinyon Pavilion? Na, muntik ko nang makalimutan ang importante. Ito ay Han Wu, 8-knife Jade Cicada. Ang inlay na ito. Ito ay mula sa panahon ni Emperor Qianlong ng Qing Dynasty. Gawa ng Imperial Workshop, Mother of Pearl Lacquer Pots. Lahat ng ito ay antigong pangmisyo. Isang kayamanan na itinatago. Kaibigan, lahat ba ito ay iyong nakala? Ay, Ako. Maaari ko bang itanong, sino ang iyong guro? sa totoo lang, wala akong guro. Ito ay mga bagay lamang. Sa amoy pa lang, makikita mo ang tanda nito. Si Chairman Zhao. Tanda. Magandang punto, ngunit ngayon, ang tanda na ito ay wala nang makakaamoy. Kaibigan, ikaw ay may pambihirang talento. Kung mag-aral ka, tiyak na malayo ang mararating mo. Sa totoo lang, sa larangang ito, wala akong interes. Gusto ko lang kumita ng kaunti. Baka, may problema ka? May mahal sa buhay na may sakit. Ang susunod na paggamot ay nangangailangan ng malaking halaga. Punong Su. Ang mga kayamanan dito ay napakamahal. Ako lamang ay hindi kayang bilhin lahat. Baka pwede tayong magtulungan para mabili ito at matulungan ang kaibigan natin sa kanyang pangangailangan. Ano sa palagay mo? Sang-ayon ako. Magsimula na tayo. Kaibigan, ang kabuuan ay mga 2 milyon. Ano sa palagay mo? Ayos ba sa iyo ang presyong ito? Chairman Zhao, Punong Su. Naisip ko na ang halaga ng mga ito. Mga 18 milyon. Yun na lang ang kunin ko. Hindi ako hihingi ng higit pa. At, sa 18 milyong iyon, bigyan niyo si Mina ng 1 milyon. Kung wala siya, hindi ko makukuha ang aking unang kita at hindi ko makikilala. Si Chairman Zhao at Punong Su. Ang 18 milyon ay pautang. Ang natitirang 2 milyon,
Kinuha namin ka upang dumalo sa Kyushu Appreciation Conference. Paunang bayad. Payak KBA? Payag, syempre payag. Malaki ang halagang ito. Mula sa proseso hanggang sa pagdating ng pera, maaring abutin ng 1 o 2 araw. Samahan mo muna si Chanley sa ospital. Bayaran muna ang mga gastusin, huwag nating patagalin. Ang paggamot ng pasyente. Ngayon ay bisperas ng bagong taon. Huwag nating bayaan ang pasyente na masyadong lungkot. CJ, Maraming salamat, Sujesu. tara na. Shiji Chowcation, hintayin mo ako. Tutulong din ako sa ospital. Shifu, hindi ba nagpasya ang Kyushu Conference na dapat ako pumunta? Talaga bang naniniwala ka sa taong si Chenli? Sino ang nakakaalam kung siya nga? Kanina pa ako nagkalkula ang mga dala niyang bagay. Ang halaga sa merkado ay nasa 18 milyon. Exacto. Sa tingin ko, itong si Chanley. Hindi kasing simple ng iniisip mo. Noong araw sa hotel. Kahit ano pa ang sabihin. Noong araw. Kung wala ka. Sa madaling salita. Salamat. Bakit kayo parang kakaiba? Xiaokaishen, sabihin Montag nga, talaga bang girlfriend Montag si Shiji? Girlfriend MOBA? Hindi. Talaga. Kung ganong. May pag-isa pa ako. Kalahok sa Kyushu Assembla. Kailangan ng isang kayamanan na higit sa 50 milyon. 3 araw mula ngayon. May malaking pagtitipon ng mga antigo, pwede tayong pumunta. Subukan natin ang swerte kung talaga wala tayong makita na gusto mo. Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng aking mga pinakamamahal na kayamanan. Parang gusto mo akong alagaan na. Aalagaan kita. Chenli, gusto kong siya ay magdusa ng walang katapusan. Zhang Xiao, pakiusap, huwag kang magalit. May nalaman ako, yung si Shenlai. May kapatid siyang nak-isa. Ang pangalan ay Chen Jingshu. Nasa Yinhai Hospital, saan yun? Yinhai Hospital. Kuya, dumating ka na. Hoy hoy hoy. Huwag kang gagalaw, humiga ka. Kuya, may magandang balita ako sa'yo. Kumita ako ng pera, malaking halaga. Sa tamang panahon. Gamitin natin ang pinakamahusay, hanapin ang pinakamahusay na doktor. Makakaligtas ka sa sakit mo. Susunod. Aakyat ako ng paunti-unti sa tuktok ng Jinhai. Yung mga laging nangaapi sa atin, babalikan ko silang lahat. Kuya, Basta ligtas ka lang, okay na ako. Para sa akin, ang dami mo ng pinagdaanan. Ako ang pabigat sa buhay mo. Ano ka ba? Huwag kang magsalita ng ganyan. Pamilya tayo. Gumaling ka na agad. Yun na ang pinakamalaking ginhawa para sa akin. Chowcation, ang mga papeles at bayarin sa ospital. Naayos na lahat, huwag kang mag-alala. Munting kapatid, maligayang bagong taon. Sa bagong taon, gagaling ka na, munting kapatid. Maligayang bagong taon, maligayang bagong taon. May dala rin akong dumpling para sa lahat. Ito ba ang bagong manugang? Zenobia dito? Sino ang bagong manugang? Hindi naman siguro pareho, di ba? Munting kapatid. Mga boss ko sila, ngayon nagtatrabaho ako sa kanila. Bisita lang sila para sa'yo. Oo. Munting kapatid. Sabihin mo sa ate, anong klaseng babae ang gusto ng kuya mo? Ang kuya ko.
Bakit Montag pa kasi ginulo? Paalam na. Meron pang mamamatay tao. Nagkasala ba ako sa langit? Paano ito nangyari? Baka nakikita niya ako. Kuya, Ako ang may gawa nito. Xiao Kaishen, me putak ba kanina? Kumusta ka? Okay ka lang? Chenli, kumusta ka? Kuya, okay ka lang? Xiao Shu, Sino ba talaga ang ganito kalupit? huwag lang malaman ko kung sino. Ang pinakamahalaga ngayon, dalhin ang munting kapatid sa ligtas na lugar. Xiao Kaishen, hindi ka ba sasama sa amin? Ako ang target nila kung sumama ako. Mas mapapahamak lang si Xiao Shu. Sa Jiangnan Hospital, nandoon si Professor Zhu. Ang pinakamahusay na paggamot ay makukuha ni Shu doon. At lubos na ligtas. Lanan. Pag-pause, X-ray vision. Pagkilala sa tunay at halaga. Maaari ring gamitin ang mga bagay para basagin ang bala. Ilan pa ang hindi pa natutuklasang kakayahan? Ano ang nasa dulo ng linyang ito? Ang ganda ng mukha. Ang hubog ng katawan. Nakakaganyak talaga. Pwede namang unahin nating paglaruan. Bago natin ito tapusin. Nakalimutan mo na ba ang bilin? Itong dalagita ay ang anak ng underground queen ng Jinhai, si Lancy ng Fengxi Pavilion. Kung mabibisto tayo, kahit kunting bakas lang, alam mo na kung paano silan. Pwede naman tayong magsaya habang nililinis. Oo nga, nasa gitna tayo ng gubat. Kahit multo, hindi tayo mahahana. Dito na, kunin niyo siya at tapusin na. Bilisan niyo. Bakit may sasakyan dito sa gitna ng gubat? May kakaiba. Si Lancian, ang underground queen ng Jinhai. Ang nag-iisang anak ni Lanxi. Ang ganda mo. Hindi na ako makapaghintay. Umalis ka. Ako muna. Ikaf, pumila ka. Pakiusap, patawarin niyo ako. Ang nanay ko ay si Lancy. Bibigyan niya kayo ng maraming pera. Alam kong anak ka ni Lancy. Ang gusto naming laruin ay ang mga babaeng tulad mo. Mataas ang tingin sa sarili. Gago ka. Nandito ako para iligtas ka. Nandito ako. Huvak. Huwag kang lalapit. Pakiusap, natatakot ako. Ikaw ang nagligtas sa anak ko. Labas tayo para mag-usap. Huwag kang matakot. Sandali lang ako. Tignan mo, dumating na ang nanay mo.
Okay na lahat. Ang katawan ni Emelan, ang iyong personal na doktor, ay tiningnan na walang problema. Puro galos lang at malaking takot. Kailangan niya ng pahinga. Huwag mo sanang gagalawin ang aking anak. Sana hindi ko malaman kung sino siya. Malaman kung sino siya. Simula nang mawala ang kanyang ama, si Tsitsi ay hindi na umasa kaninuman. Salamat. Hindi na umasa kaninuman. Salamat. Talaga. Walang anuman. Nagkataon lang na nandito ako, hindi ko kayang hindi tumulong kailan. Malaking utang na loob ang naibigay mo sa akin, Lancy. Sa hinaharap, kung may anumang problema ka sa Jinhai, pwede kang lumingon sa akin. Maraming salamat, Boss Lan. Huwag mo akong tawaging Boslan. Ang layo naman. Tawagin mo na lang akong Etelan. Atelan. Ano pa ang kailangan mo, sabihin mo lang. May hihilingin sana ako sa iyo. Nakita Montag naman. Si Tsitsi ay ikaw lang ang kinikilala, bago siya gumaling at makalimutan ang nangyari, pwede bang pansamantala kang manatili dito, para bantayan siya. Bukas pa ang auction at may mga taong hindi ko kilala. Ang sumusunod sa akin. Kung pansamantala akong mananatili dito, siguradong ligtas ako. Pwede kong alagaan si Miss Lan. Pero, Ate Lan, kamakailan lang may problema rin ako. May sumusunod sa akin. Natatakot ako. Baka maapektuhan si Miss Shan. Bakit pira-piraso na lang ito? Sa buong Jinhai, kakaunti lang. Ang may ganito. Hindi ko alam kung sino ang kalaban o ang layunin nila. Kung pwede, Ate Lan, pwede mo ba akong tulungan na imbestigahan ito? Ang gumawa nito sa iyo at ang mga nagkidnap kay Tsitsi. Baka isa lang sila. Kung ganong. Dapat ka talagang manatili dito. Sa buong Jinhai, wala nang lugar na mas ligtas kaysa dito. Ginong Chen, ito ang inihandang kwarto para sa iyo. Kung may kailangan ka, pindutin mo lang ang timbre. Talagang astig ang leader ng Jinhai. Ang yaman talaga. Noong bata pa si Ate Lan, ang galing niya. Parang galit sa kamay ko ang tubig na ito. Kuya Shenlai. Hindi ako makatulog. Pwede bang. Miss Sishan, huwag kang mag-alala. Ito ay tubig, totoo. Pakinggan mo muna ako. Ako. Hindi ako nagkakamali dito. Paano nakuha ang litretong ito? Sa totoo lang, naparito ako para magpasalamat sa iyo. Buti na lang at hindi ka nagkakamali. Natanggap ko na ang pasasalamat mo. Ang bait mo naman. Yung strap mo. Pwede mo akong tawaging Tsitsi. Sige, siksi. Ang huli na. May kailangan ka ba sa akin? Ano, pinapalas Montag na ba ako? Siyempre hindi. Pero tingnan mo hating gabi na. Tayo lang dalawa. Nasa isang kwarto. Sa totoo lang, may kailangan ako. Pwede ba akong matulog dito sa gabi? Ha? Ito. Hindi ito tama. Hindi talagang hindi pwede. Natatakot talaga ako. Kapag pinikit ko ang mga mata ko, nakikita ko ang mga mukha nila. Kapag kasama kita, mas ligtas ang pakiramdam ko. Siksi, sa buong Jinhai walang mas ligtas. Kaysa sa bahay nyo. Huwag mo nang punasan. Hubarin mo ang pantalon mo, bigay mo sa akin. Ipapadry clean ko, tapos ibabalik ko sa iyo. Pwede ba? Hindi na ako na ang bahala. Bagay na. Ayaw ko. Sige, kung papayagan mo akong matulog dito ngayong gabi, hindi na kita kukulitin. Pwede ba? Nakikita ko na ang batang ito. Talagang sinasadya niya. Shenlai. Natutulog ka na ba? Shenlai. Nandiyan ka ba?
Nanay K.O. Bakit siya nandito? Naku. Kung malaman niya na nasa kwarto mo ako sa kalagitnaan ng gabi, siguradong ipapakulong niya ako. S.A. Kulungan. Ate Lan, ang huli na, hindi ka pa natutulog? Ano, ayaf Montag beng papasukin ako? Tuloy ka. Noong buhay pa ang ama ni Tsitsi, ang kwartong ito ang aking silid-aklatan. Maganda ang kabataan, pero kailangan mong maging disiplinado. Huwag masyadong magpabaya. Masasaktan ang katawan mo. Ate Lan, aksidente ko lang nabagsak ang baso. Tubig lang, tu. Gusto Montag tulungan kita? Ate Lan, huwag kang magbiro ng ganyan. Seryoso ako. Talagang dalisay ako. Tutubi yan? Dalisay na binata. Gusto mong patunayan ko? Yung kama Montag. Bakit umalog? Kung malaman ni Ate Lan na andito ang anak niya. Sa kwarto ko sa kalaliman ng gabi. Ate Lan. Ito. Ate Lan. Lasing ka na. Halika. Umupo ka dito. Halika. Habang malinaw pa ang isip ko, may gusto akong Pag-usapan ayo. Ate Lan, sabi mo. alam ng lahat sa labas kung gaano kalaki ang Phoenix Hall sa Jinhai. Sa mabuting salita, ako ang reyna sa ilalim. Pero itong kaharian, pinaghirapan ito ng ama ni Tsitsi. Ang pag-upo ko dito, para lang akong tagapag-alaga. Maraming nagpapakita ng respeto sa harap, pero sa likod, gusto na akong itapon at lamunin ang lahat ng pinaghirapan. Ate Lan, ang galing mo at matalino ka. Sa mga nakaraang taon, napakaganda ng pamamahala mo sa Phoenix Hall. Talagang hinahangaan kita. Kakayahan. Hindi kung gusto ko o hindi, para kay Tsitsi, para mabuhay. Kailangan kong manatili sa posisyon. Hindi ako pwedeng magpakita ng kahinaan. Hindi ako pwedeng bumagsak. Kaya. Palagi kong iniisip, kailangan bang may tumulong sa akin? Magbahagi ng pasanin. Magbahagi. Si Tsitsi ay lumaking walang ama. Kailangan niya ng pagmamahal ng isang tatay. Kailangan niya ng lalaking makakapagbigay sa kanya ng seguridad. Ganoon din ang Feng Sitang. Kailangan nila ng lalaking kayang panindigan ang lahat. Ate Lan. Siksi. Ito. Pinag-isipan ko ito na matagal. Nakikita ko na sobrang umaasa si Tsitsi sa'yo. Ikaw rin ang unang taong pinagkatiwalaan niya. At pinakalapit sa kanya. Hindi ako sang-ayon. Elf. Bakit ka nandito? Hintayin Montag ako. Elf. Naku. Ngayon, kahit anong gawin ko, hindi na ako makakalinis. Shenlai. Yung nangyari kapong. Huwag mo nang isipin. Naging bastos ako dahil sa alak. Alam ko. Nalasing ka kagabi, Ate Lan. Pero kung ano man ang sinabi mo, hindi ko talaga gaanong naalala. Ano man ang mangyari. Shenlai. Salamat. Walang anuman. Ayos ka talaga, Shenlai. Lumalaki ang ulo mo. Sabihin Montag. Zinobea yung babay? Tama na, Nana. Huwag ka nang magulo. Yung tao kanina, yun ba ang pinuno ng Feng Sitang? Ano? Zilan Elf? Yung rina ng ilalim ng mundo sa Jinhai. Ha? Siya. Nagkataon lang na tinulungan ko siya. At nailigtas ko ang kanyang anak. Nagkataon lang na nakakonek ako sa pamilya Lan kaya sa Jinhai. May kumpiyansa na ako. Kaya pala, ang nag-iisang anak ni Lan nawawala noong nakaraan. At malaki ang kaguluhan sa Feng Sitang. Ikaw pala ang nakahanap. Nagkataon lang. Little God of Wealth, lalo kitang. Hinahangan. Nga pala. Kumusta na si Xiaoshu? Si Xiaoshu ay nasa general hospital. Maayos ang paggamot sa kanya. Huwag kang mag-alala. Pero, miss na miss ka niya, palagi kanyang tinatanong. Kailan ay pupunta para bisitahin siya? Tapos na ang mga gawain ngayon. Pupunta na tayo para bisitahin siya.
Ay naku, sige na, andito tayo para sa importanteng bagay. Pasok na tayo, baka maubusan tayo ng magagandang bagay. Tara na. Wala namang magagandang bagay dito. Little God of Wealth, may balita akong may sugal ng bato dito. Kulang ka ba sa pera? Gusto mong subukan? Magandang ideya rin yan. Tara, Oo eh. Hindi ba't si Misunaten? Tu? Kamusta ka na? Ran, ikaw. Paano ka? Jenly, bakit saan man ako pumunta? Nakikita kita? Isang lalaki na tulad mo. Little God of Wealth, sino siya? ex-girlfriend ko. At kaibigan din ng senior mo. Hindi mo alam? Ano ang dapat kong malaman? Bakit siya nandito? Bakit ka nagtatago? May ginawa ka bang masama? Ano bang sinasabi mo? Anong masamang ginawa ko? Noon, binigyan ko ng mukha si Zangyang. Hindi ako pumasok pero hindi ko inakala. Na ikaw pala yon, Siaran. Tulad ni Zhangyang, napakagandang lalaki. Ikaw ang hindi marunong magpahalaga, di ba? Kaya ang pagpapahalaga mo, nasa kama niya na? Di ba? AME, naiintindihan ko na, Susu, naiinggit ka sa akin. Ay, ang kakaiba naman. Parang may naririnig akong tumatahol na aso, saan kaya? Maliit kong cute. Akala mo tag naman dahil may sugar mommy ka. Importanteng tao ka na, sasabihin ko sa'yo, maliit kang cute ka lang habang buhay. Talagang isang maliit na cute na maingay. Yang Master Zhang, ang hilig mo talaga sa kakaiba. Mukhang noong huli, hindi ka pa nasisita ng husto. Gusto mo pa ring mag-ingay dito. Ang gentleman, hindi nagsasalita na masama, hindi rin nananakit, huwag tayong manakit. Tandaan, huwag manakit, kumikita tayo sa husay. Ngayon, magsusugal tayo ng iba, ngayon lang, laban tayo. Sugal and gibato, ano? Pumili tayo ng 3 rouse stone bawat isa. Ang may pinakamataas na halaga ang mananalo, ang matalo, luluhod. At tatawag ng lolo ng maayos. Ano sa tingin mo? Yang Master Zhang, ang dami mong kakaibang hilig. Bakit ka naghahangad na maging apo ko? Walang problema sa pagtaya sa bato, pero kung matalo ka, kailangan mong ibalik ang lahat ng gasto sa paggamot ng kapatid ko. At magmakaawa ka ng tapat sa harap ng lahat. Little God of Wealth, alam mo rin to? Isang hiwa, pobre, isang hiwa, yaman. Baka dapat. Tumawag na lang tayo ng eksperto para tumingin. Tinawag na akong Little God of Wealth ni Mina. Kaya walang problema ang pagtaya sa bato para sa akin. Zhang She. Tapos na. Pinakita na ng may-ari ang pinakamagagandang bato sa tindahan. Para sa amin. Ito at ito. Boss, babala ko sa'yo, huwag mo kaming lulukohin ng peke. Kung may problema. Zhang Xiao, huwag kang mag-alala. Ito ang pinakamahusay na bato sa aming tindahan. Binili namin ito ng mahal noong nakaraang taon. Tingnan mo, Tak. Masinsin ang mga butil, maganda ang pagkakalagay, tipikal na balat ng palaka. At makintab pa. Heto, tingnan mo ang kalidad ng tubig. Talagang high, ice quality. Sige, ito na. Okay. Inihahayag ko, unang round, buksan ang bato ni Zhang Xiao. Chen Li, ihanda mo na ang iyong tuhod. At ang pagtawag sa akin ng lolo. Ha ha ha. Zhang Xiao, tingnan mo ang pinili niya. Ano ba yan, basura? Talagang amateur. Hindi ko talaga alam ang pagtaya sa bato. High Ice Jade na may disenyo, halaga 8 milyon. Kaya sila ang may-ari.
Galing sa likod, siguradong nagkunsaba sila. Masama ang laban natin ngayon, pwede pa tayong umatras. Naniniwala ako kay Little God of Wealth, may paraan siya. Huwag kang mag-alala kahit hindi ko alam ang kanilang mga lihim. Pero kapag ang God of Wealth ang kumilos, walang lugi. Bilisan mo. Gusto rin naming makakita. Tava. Tumawa ka lang, pagbukas nito, hindi ka na makakatawa. Taas, taas, taas. Ice Jade na may disenyo, presyo sa merkado, 8 milyon. Ito ang tunay na kakayahan. Ang kute mo talaga, pero wala kang kakayahan. Ngayon, Lumuhod ka at tawagin mo akong lolo. Baka Zakali. Bigyan pa kita ng piraso para laruan mo. Shenli, wag na, mandaraya lang sila. Hindi ito patas, wag na nating ituloy. Little God of Wealth, nakakuha na sila ng high ice. Maliban kung makakakuha tayo ng Emperor Green. Kung hindi, talagang hindi tayo mananalo. Ay, sino ang nagsabing nandaya kami? May ebidensya ba kayo? Ano ba? Hindi kayang talunin, nagsisimula ng magdaya. Maniwala ka sa akin. Paano matatalo ang munting Diyos ng yaman? Ang kute mo, akala mo ba makakakuha ka ng ano? Isang nakakasulasok na bato? Tigilan mo na ang pagdadaldal. Buksan mo na yung mabahong batong yan. Ang bigat nito, hindi talaga magaan. Ito ba yung nasa tabi ng ilog? Batong itlog lang? Hoy, sa larong ito ng pagsusugal ng bato. Hindi porket malaki ay mahal na agad. Bigyan mo ako ng flashlight. Zangshe Hito. Akala ko talaga may misteryo. Itong sira-sirang bato, hindi man lang mapenetrate ng liwanag. Oy, sino ka? Tama ka talaga, ito nga yung mabahong bato sa ilog. Kapag nabuksan na ang tiyan nito, malalaman na natin. Sandali. Ano? Naksizizi ka na? Ngayon mo gustong palitan ang bato? Hindi na pwede. Master. Dito. Dito mo ito putulin. Kuya, dito? Sigurado ka ba? Dito mo talaga gagawin ang hiwa? Kung sakaling may magandang laman, masisira lahat. Ganito ang paghiwa. Saan galing itong baguhan? Akala mo ba ang pagsusugal ng bato ay parang paghiwa ng pakwan lang? Sa tingin ko, alam niyang talo na siya kaya sinubukan na lang niyang gawin ito. Nagpapapansin lang. Shenli, wag kang magulo. Hindi ganyan ang paghiwa ng bato. Binata, mahigit 10 taon na akong humihiwa ng bato. Hindi pa ako nakakita ng ganitong paraan ng paghiwa. Masyadong mapanganib. Makinig ka sa akin. Hiwain. Isang bato masyadong matigas para maging pampato. Akala mo ba may makukuha kang kayamanan? Bilisan mong takna. Huwag mong sayangin ang oras nating lahat. Inga, nagpapanggap pa na parang totoo. Nakakazuka. Tumas? Huwag kong mongrap. Maghintay ka na lang ng pagbagsak. Baksak, baksak, baksak. Huwag kang mag-alala. Maniwala ka sa akin. Lumabas na. Talagang lumabas. Ano yun? Imperial Jade. Paano possible? Talagang lumabas? Glass, type Imperial Jade. Glass type. Anong Zuwerte ito? Haring Lunzian. Pano Ito. Bato lang yan na nakita niya, impossible. Ito ay walang katumbas na kayamanan. Huwag mong ihulog. Huwag talaga.
Tol, huwag mo nang putulin, 2 milyon para dito. 2 milyon, kukunin ko. Magano? 2 milyon? Parang nagbibigay ka sa pulubi. Ako, 4 na milyon. 5 milyon, 5. Tash ang ibabayad ko, ngayon na. 6 na milyon tol, isipin mo muna. Gusto ko rin, bigay mo sa akin, ibenta mo sa akin. Hindi ibebenta. Kahit magkano, hindi ibebenta. Huwag kang mag-alala, alam ko ang ginagawa ko. Master. Pakiusap, tuloy mo ang pagputol. Hoy tol, huwag. Haring Lunsyan yan. Haring Lunsyan yan, hindi ganyan ang ginagawa. Diretso mong pinuputol, kung sumablay ang putol na yan. Milyon-milyon o bilyon pa, mawawala. Gino. Ang pagputol mo, sa pinakamasagana na parte. Kung sakali. Sinasabi ko, kung sakali. Ang sitwasyon mo. Makinig ka sa akin, ngayon pa lang, siguradong bilyonaryo ka na. Bakit mo pa ipapagsapalaran? Munting Diyos ng kayamanan, sila. Parang may punto rin sila. Chenli, masyadong mapanganib ang ginagawa mo. Puto. Kailangang putulin. Kung ayaw ninyong gumawa, ako na lang. Hala. Putulin Montag na. Dios K.O. Puno Engelunsian. Hindi pa naginip, sa buhay ko, nakita ko. Ang ganitong bagay na pinagsasabi-sabi. Sabi ko na nga ba, may mga bagay na hindi mo malalaman. Ang totoo hanggat hindi mo napuputol. Chenli, mula ngayon. Kahit sabihin mong kaya mong kunin ang buwan, hindi na ako magdududa. Sobrang yaman na natin. Sabi ko na, talagang Diyos ka ng kayamanan. Jean. Ano, tu, paano nangyari, tu, imposible. Paano puro luncheon? Bakit? Bakit siya ang sinuwerte? 80 milyon, ilipat mo na ngayon, ibigay mo sa akin ang gamit. Nakakapalit naman ng mukha. Hawakan mo ang siging ito, lagyan mo ng kahit anong halaga, ipapangalan ko pa ang isa. Ibigay ko sa iyo ang kalye ng Antigo, maging magkaibigan tayo. Ako na. $100 milyon. At Yuyu. Bakit ka nandito? Munting Diyos NG Yaman, ito si Ate Yuyu, Vice President ng International Jewelry Association. Anak ni Presidente Zhao, kami ni Ed Sulin ay. Si Ed Yuyu ang nagturo sa amin ng pagkilates. Ah, si At Yuyu pala. Glass type Imperial Jade, matingkad ang kulay, sapat ang tubig, walang bahid. Ang ganitong klase, ang ganitong laki. Sa buong industriya ng jade sa Huatia, ito ay isa sa mga piling-pili, kayamanang may papamana. Simula pagkabata ay nasa larangan na ako, tiwala ako sa aking mata. Ang batong ito ay mukhang ordinaryo, ngunit ang laman nitong jade ay napakalalim, kahit ako ay hindi. Makikita ng lubusan. Ngunit ikaw, hindi mo lang ito napili sa libu-libong bato. Ang linya ng paghiwa mo ay eksakto hanggang milimetro. Lubos mong nailagan ang lahat ng panganib. Paano mo? Nagawa ito? Yun kasi, ang aking guro ay ang walang pangalang matanda sa Zhongnan Mountain. Sa isang kalkula, alam na kung paano hiwain. Hindi ba sa amoy mo nalaman? Tutubi ah? Munting Diyos ng yaman, marunong ka ng panghuhula. Hulaan mo kung may kapalaran tayong dalawa. Ahem. Mina, Si At Yuyu ay kapatid, hindi ang sinasabi niya. Ay totoo, ang aking lolo sa guro ay tumira sa Zhongnan Mountain sa kanyang huling taon. Ang kanyang pangalang daw ay walang pangalan. Ngunit ito ay pinakamataas na lihim ng asosasyon. lolo sa guro, kung gayon, si Chenli ay hindi ba?
Naging tiyuhin ni Presidente Zhao. Kung totoo ang sinabi niya, ayon sa antas, hindi ba siya naging lolo ko sa guro? Hindi ko alam na dumating ang lolo sa guro. Pasensya na sa aking pagiging bastos. Sana ay patawarin mo ako. Nasaan na ngayon si lolo? Sa Zhongnan Mountain, kumusta na ang kanyang kalusugan? Ginawa ko lang ito, meron palang ganito. Yun kasi. Ang aking guro ay naglalakbay sa buong mundo. Kamakailan ay maayos ang kanyang kalusugan. Ayaw niyang maistorbo. Lolo Saguro, ang Imperial Jade na ito ay napakaganda ng kalidad para sa aming Jewelry Association. At sa buong industriya ng jade sa Huatia, ito ay may malaking kahalagahan. Ang 1 bilyon na presyo na inalok ko, payag po ba kayong ibenta ito? Pareho naman tayong magkakapatid. Pagdating sa presyo, pwede nating pag-usapan. Hindi namin inaasahan na nakataya namin ang 1 bilyon na halaga ng kayamanan. Sayang lang, jade lang ito, hindi antigo. Sulin, kumita tayo ng 1 bilyon sa pagsusugal sa bato. Ang 50 milyon lang, para sa Little God of Wealth, ay parang walang hirap. Sa perang ito, may papagamot natin. Ang bunso ng mas maayos. 1 billion. 1 billion yun. Nawala lang ng ganun. Tara, Zhang Xiao. May nakalimutan ka ata. swertihan lang yan. Ano bang ipinagyayabang mo? Mukhang ayaw pa rin maniwala ni Zhang Xiao, Eddie. Buksan natin ang 2 pang natitira. Boss, pakibuksan na rin ang 2 pang natitira. Naghihintay ako para magkaroon ng apo. Tama na. Sige. Aminin ko na, ano ba ang gusto mo? Simple lang ang hiling ko, gusto kong lumuhod kayo. Ngayon na. Ikaf. Naku naman Zhang Xiao. Hindi ka pala marunong tumanggap ng pagkatalo? Diyan ka pa nanggaling sa pamilyang Zhang. Nagtatangka kang umiwas sa utang. Zhang Xiao, kung lalaki ka, tuparin mo ang sinabi mo. Ipakita mo sa lahat kung ano ang ibig sabihin ng pagtanggap ng pagkatalo. Lumuhod ka. Sich, babawi ako sa iyo, hindi ito matatapos dito. Tabi. Ano ba yan? Hindi marunong tumanggap ng pagkatalo. Tingnan nyo. Tatakas na si Zhang She. Kung hindi mo kaya, huwag kang sumali, duwag. Chenli, nagkamali ako. Nadaya ako ni Zhang Yang. Pinilit niya ako, isipin mo ang ating pinagsamahan. Patawarin Montag akon gayon, pwede ba? Pero hindi mo dapat kinuha ang panggamot ni Xiaoshu. Mabait ang Little God of Wealth, nahihiyang saktan ka, ako na lang. Ang mga sampal na ito ay para sa Little God of Wealth. Little God of Wealth, Alice Nateyo. Shenlai. Ito ang down payment sa card na ito. Ang natitirang bayad ay makukumpleto bago mag. Alas 12 ng gabi sa card na ito. Salamat sa tulong. Nga pala, kanina narinig ko kay Nana na naghahanap kayo ng mahalagang kayamanan na nagkakahalaga ng 50 milyon para sa Darating na Jojo Treasure Appraisal Convention. Paano mo nalaman? ang aming dakilang guro ang siyang nagpasimula ng unang Juso Treasure Appraisal Convention. Ang pagdating ninyo ngayon, sa palagay ko'y may kinalaman ito sa pangyayaring iyon. Naku. Lumalaki ng lumalaki ang kasinungalingan ko, hindi ko na mabawi. Sa totoo lang, hindi ako. Ang estudyante ng walang pangalang matanda. Nakita ko lang ang batong iyon. Dahil may X-ray vision ako. Little God of Wealth, ibig mong sabihin, hindi ka lang. Estudyante ng misteryosong dalubhasa, may X-ray vision ka rin? Naiintindihan ko, ang dakilang guro ay hindi mahilig sa pakikialam ng iba. Ang pagtatago mo ng iyong pagkatao ay tiyak na may malalim na dahilan. Kahit sabihin ko ang totoo, wala ring maniniwala sa akin. Binanggit ko ito dahil may alam akong paraan. Para makatulong sa inyo. Anong paraan? Bukas ng hapon, may isang eksklusibong treasure viewing event sa Longsuan Pavilion na nangangailangan ng invitation para makapasok. Kaya kong tiyakin na makakapasok kayo. Kumpleto na ang lahat ng dokumento at requirements. Naayos na rin ang mga papeles ni Xiaoshu. Si Uncle Zhu ay ang dean ng Jiangnan Medical College. Ang Jiangnan Hospital, maging sa kagamitan o mga eksperto, ay pangunahing pasilidad. Huwag kang mag-alala. Bukod pa riyan, naghanda si Uncle Zhu ng pinakamahusay na treatment plan para kay Xiaoshu. Ang kanyang sakit ay tiyak na gagaling. Salamat, Sulin. Ako ang dapat magpasalamat. Sa iyo.
Tara na. Xiao Shu, may magandang balita ang kuya mo. Xiao Shu, ano ang ginagawa ninyo? Ano ang ginagawa? Hindi ko alam kung anong malaking tao ang kinainitan ng babaeng ito. Gusto siyang patayin na malaking taong iyon. Pero, kung tutuusin, ang ganda ng mukha at katawan niya. Kuya, natatakot ako. Huwag kang matakot, Xiao Shu, nandito ang kuya mo. Alam mo ba kung sino ang nasa likod ko? Kapag nalaman mo, matatakot ka ng husto. Kung ayaw mo magkaproblema, umalis ka na. Sie Young Master Zhang. Si Zhang Yang. Si Young Master Zhang ang nag-utos sa akin na gawin ito. Noong nakaraan, siya rin ang nasa Jinhai Hospital. Hindi ko alam, isang bisis lang ako tumanggap ng trabaho. Wala akong alam sa lahat. Mabuti. Huwag mong galawin ang pamilya ko, mula ngayon, ito na ang simula ng away natin. Kuya Shenlai. Na-check na ang katawan ni Tsitsi. Ang pribadong doktor namin ay nakaantabay. At ligtas ang seguridad namin, huwag kang mag-alala. Kasalanan ko lahat. Ako ang nagpupunta kay Sixi sa Jiangnan Hospital. Kahit hindi alam ni paano naman niya ang lokasyon ni Xiao Shu. Pero hindi ito kasalanan mo. Sa huli, ako rin ang may kasalanan at saka ang Longsuan Pavilion. Ay malapit sa pamilya Zhang. Bukas ay may internal na treasure appraisal. Tiyak na pupunta si Zhang Yang. Mas mabuti pagdating niya, huwag na siyang umalis. Si Zhang Yang ng Zhang family sa hilaga ng lungsod. Alam ni Ate Lan. Na si Tsitsi ay nakidnap at may kinalaman siya. Dahil pupunta rin siya sa appraisal, bihira ang oportunidad. Samantalahin natin ito para ayusin ang lahat. Salamat, Ate Lan. Walang anuman. Kailangan pang magpagaling si Tsitsi. Uwi muna kami para magpahinga. Kuya Shenlai, bukas na lang. Mukhang gusto ka ng hires ng Lan family. Sabi ni Ate Lan, wala siyang ama mula pagkabata. Kulang sa seguridad, siguro itong pagmamahal ay parang kapatid lang. Bukas pupunta tayo sa Longsuan Pavilion. Umuwi ka na rin at magpahinga ng maaga. May iba pa. Yung mula dito papunta sa Longsuan Pavilion, baka mahirap ang daan. Malaki ang bahay ko, maraming bakanting kwarto, baka gusto mo. Sa bahay na lang ako matulog. Ako. Mag-isa lang ako nakatira. Madilim at mahangin, tayong dalawa lang. Hindi ito tama. At saka, uwi ako mamaya. Para kunin ang gamit ni Xiao Shu. Ah, yun pala, may isa pang bagay. Kahit hindi mo mahanap ang gusto mong antike bukas. Huwag kang mag-alala, may isa akong Ming Dynasty. 8 Immortals Birthday Celebration Yellowstone Seal, estimated value. Maaaring umabot sa 50 milyon. Pero Pero yon ang pinakamahalagang bagay ng nanay ko. Kailangan kong kunin yon kapag wala siya. Para hiramin. Elda Su, talagang matigas ka no? Hindi naman ako talaga papaluin ng master ko at saka. Huwag mo na akong tawaging Etha sunang paulit-ulit. Nakakarinig. Nang sobrang layo. Ano nang dapat kong tawag sa'yo? Tawagin mo na lang akong Susu. Tawagin mo na lang akong Susu. At saka, may boyfriend na ako. Malaki ang bahay namin. Maraming bakanting kwarto, gusto mong matulog sa amin? Ako ay nakatira mag-isa. Chenli, huwag kang mag-overthink. Oras na to. Sino kaya yon? Baka naman mga tao ni Zhang Yang ulit. Ay,
Ano na naman ang nangyari? Ay naku. Hindi ka naman matalino, huwag kang sumabit ay. Ano talaga ang nangyari? Little God of Wealth, dahil sa'yo, pinalayas ako ng tatay ko. Wala na akong matutuluyan. Huwag mo akong pabayaan. Buti na lang pinagalitan ka lang ng tatay mo. Ha? Bakit ka pinalayas ng tatay mo? Ay, nakalimutan ko ang importante. Ang liit ng babaeng to, pero ang lakas. Little God of Wealth, tingnan mo, ono 2? Gigusi siya Shan Tuchar, nagkakahalaga ng 130 milyon ito. Saan mo nakuha to? Ay, ninakaw ko sa tatay ko. Kaya pala umuwi ka, para lang makuha to. Isa ka pang matigas. Ako, natatakot lang ako na hindi mo mahanap ang antigong worth 50 milyon. At saka, kasama naman to sa dote ko, ako. Inuna ko lang gamitin. Dot na worth 100 milyon, ang yaman mo talaga. Ay. Huwag mong hayaan na mag-away kayo ng pamilya mo dahil sa akin. Sa kabukas na exhibit, sigurado akong makakahanap ng angkop na kayamanan. Ay, ito'y para sigurado lang. Yung tatay kong matigas ang ulo. Akala niya naloko ako ng mga dayuhan. Little God of Wealth, dayuhan ka ba? Ako? Hindi naman. Eddie hindi Montag ako lolokohin. At Little God of Wealth. May hinihiling ako sa'yo. Ha? Anong hiling mo? Dito na ako titira. Magre-report na lang. Sa akin titira. Pwede naman, kaso kailangan kong tumira kailan para alagaan si Shu. Sa kanila ka pala tumitira. Kazama Montag pala zilalan? Ayos ka Shenlai. Kasama naman si Shu. Younger sister. Mas safe siya doon at saka nandun si Jinhai. Ang pinakamagaling na doktor. Sage, patawad na. Wala ka naman dito. Mas comfortable ako. Hindi pwede ngayong gabi nandito ako. Madilim na mag-isa tayo at saka. Isang kwarto lang meron ako. Bakit hindi pweden gayong gabi, Little God of Wealth? Dahil sayo, napalayas ako. Hindi Montag ba? Ako maawa na matulog sa ilalim ng tulay. Ay sige na. Ako nga babaeng hindi nahihiya. Ikaf pa? Little God of Wealth, et zaka. Pwede ka namang matulog sa sofa. Hindi kita papapatulog sa sofa. Ito bang sofa? Teka. Ako na lang sa sofa. Ano para? Ako ang nagdala. Nang mahal na antique, hindi dapat ako sa sofa. Sige na, please. Dahil sayo. Ninakaw ko ito, hindi na ako makauwi. Na-freeze ang card ko, wala akong pera. Hindi ka ba maawa? Little God of Wealth, kung papayak ka. Gagawin ka o kahit ano. Little God of Wealth, hindi ka ba mag-alala kung mag-isa ako? Aray, aray. Sige na nga, papayag na ako. Alam kong mabait ka, Little God of Wealth. Sige, para sa'yo, buong araw akong nagpagod. Pawisan na pawisan ako, maliligo na ako. Hoy, babala lang ha, huwag kang titingin. Ako. Little God of Wealth, saan mo nilagay ang tuwalya? Hindi ko mahanap. Little God of Wealth, bakit nakapikit ka? Gusto Montag bang? Sumabay sa akin sa pagligo. Ano na naman ang gagawin mo? Little God of Wealth, kanina habang naliligo ako, sinabi kong huwag kang titingin. Talagang hindi mo ako tiningnan kahit isang saglit? Ako. Hindi ba ako maganda, Little God of Wealth? Hindi ba't marunong ka manghula? Hulaan Montag nga. May pag-ibig ba tayo sa isa't isa sa buhay na ito?
Bakit parang ang lupaypay mo? Hindi ka ba nakatulog ng maayos kagabi? Sabi ni Ate Lan, darating sila mamaya, tayo muna ang pumasok. Magsisimula na siguro ang auction. Zhang Xiao, pumasok ng target. Ano ba yan, little god of wealth? Sikat na sikat ka na pala ngayon? Ganoon na ba kalaki ang pangalan mo? Mukhang hindi ganoon kasimple, tingnan mo doon. Zhang Yang. Sana ngayong araw makalabas ka ng buhay. Sana sa susunod, may ngiti ka pa rin. Mga minamahal naming bisita, maligayang pagdating sa Longchuan Pavilion. Ang espesyal na auction ay magsisimula na ngayon. Ang anang item, Qing Dynasty, Jade, White Jade. Dragon at Phoenix Double, linked by, starting bid, 6 na milyon. Ang bagay na ito. Nabanggit ito sa akin ng aking guro, isa itong bihirang kayamanan. Subukan kaya natin? 6 na milyon 500. Ang bid ng Ginoo ay 6 na milyon 500. 7 milyon, okay. 7 milyon dito. 7 milyon, una. 8 milyon. Ang binibini ay nagbigay ng 8 milyon. May gustong sumabay pa ba? Ang kalahati lang nito ay tunay ang kalahati. Ay gawa ng eksperto sa Kintsugi, isa lang itong. Walang kwentang lumang jade. Little god of wild. Talagang nagdududa ako kung meron kang ka. Nansray Vision, nakikita mo pa to. Baka nga. 8 milyon, una. 8 milyon. Pangalawa, 8 milyon, pangatlo. Sold, Congratulations SA Binibini. Kung malaman ng binibining ito ang totoo, baka umiyak sa banyo. Susunod, ang pinakahihintay sa action, Tang Dynasty. Tricolor Eagle, Shaped Part. Alamat, ito ay kayamanan ng pamilya sa loob ng 1,000 taon. Starting bid, 4 milyon. Diyos ng maliit na kayamanan, itong kayamanan, narinig ko, na dati itong naibenta sa isang auction sa Timog Kanluran International. Sa halagang 120 milyon. Ito mismo ang kailangan natin. Pero, sa pagkakaalam namin, itong three-colored eagle-shaped jar ay dapat nasa pangangalaga ng isang kolektor mula sa ibang bansa. Paano ito biglang lumitaw dito? Ang bagay na ito ay tila may mali. 60 milyon, Sige, ang ginoong ito ay nag-alok ng 60 milyon. Val 10 milyon. Ang ginoong ito ay nag-alok ng 80 milyon. May gustong sumabay pa ba? 100 milyon. Ang ginoong ito ay nag-alok ng 100 milyon, unang bises sa kasalukuyan, na may alok na 100 milyon. Senior, hindi ba? Tinapansin Montag. Yung kasama ni Zhang Yang. Yung nakabalot na parang mumunti, mukhang pamilyar. Medyo pamilyar, pero hindi ko matandaan kung saan ko nakita. 110 milyon. Si Ji Zhang ay nag-alok ng 110 milyon. May gustong magtaas pa ba? Itong si Zhang Yang ay talagang sinasadya lang itaas ang presyo. Diyos ng maliit na kayamanan, ano ba talaga ang kakaiba sa bagay na yon? Talaga bang hindi tayo mag-alok? Ang bagay na ito, katulad ng dati nating nakita na white jade disc. Maganda sa labas, bulok sa loob, ang auction na ito ngayon ay tila isang mainat na plano ng isang tao. Paalang makahanap ng dahilan, kahit ganito ang sinasabi. Hindi ba ito si Sulin? At yung senior brother ni Mina? Bakit sila kasama ni Zhang Yang? Susu. Yung paglipat ni Xiaoshu sa Jiangnan Hospital, sino ang may alam? Maliban sa atin at kay Nana, nung araw na lumipat si Xiaoshu, parang nakita natin si senior brother. Parang tinanong niya ako kung saan pupunta. Kaya pala. Tingnan niyo yung kasama ni Zhang Yang. Hindi ba yun ang inyong senior brother? Sabi ko na pamilyar yung itsura niya. Kung si Chen Li ang nagsabi, baka totoo nga. Senior brother, paano mangyayari yun? Ang layo-layo natin. Paano mo nakikita? Kung si Chen Li ang nagsabi, malamang totoo nga. Simula nang dumating tayo, ay tiningnan tayo ng lahat, ako si Chen Lei. Ay isang ordinaryong tao lang, bakit ako pinapansin? Dagdag pa ang dalawang ito, ang mga depekto ay parang isang dula. Ang pagpapasok sa ospital ni Shu. Alam ni Zhang Yang ito. Pero, si Kuya, simula bata pa ay kasama na ni Master sa loob ng maraming taon ito. Paano posible? TSK. Sa totoo lang, palagi kong naisip na si Kuya. Kakaiba ang ugali, ang tingin sa tao ay hindi tama. Malamang kilala ang mukha pero hindi ang puso. Ang tangsangkay na ito, noon ay talagang nabili ng napakataas na presyo, pero ngayon,
ay isang maingat na inayos na pinagsama-samang produkto. Kahit 1 bilyon. Kahit 80 milyon ay hindi katumbas. Bakit hindi pa sila nagbibigay ng presyo? Walang baon na pera. Kapon lang siya humingi kay Xiaoyu. Ng 2 bilyon, talagang bagong yaman lang. Siguro, sa buong buhay niya, hindi pa nakakita ng ganito karaming pera. Hawak sa kamay, ayaw pang gastusin, sabi ko sa'yo. Para sa plano na ito, simula sa pool, naglabas ako ng tunay na pera, kailangang magtagumpay. Ang Kinyon Pavilion sa hinaharap, kalahati ay sayo, pero kung palpak, lulubog ka sa ilog at pakakainin sa mga isda. 1 bilyon at 100 milyon, unang bises. Pinangako mo sa akin na walang palpak. Sigurado ka bang ang kinuha mong bagay, walang makakakita ng problema? Siyempre, ngayon ay tunay na ito, pero, konting ayos lang, si Chen Li, ay isang lalaki. Bakit mo sasabihin sa akin? Bakit hindi pa siya nagbibigay ng presyo? Sabihin mo sa akin bakit. Zhong, ang nag-ayos nito ay ang nakatagong top gold repair master. Ang ilan sa mga bakas ko noon ay nakatago sa loob, sa pinakalihim na lugar, maliban na lang, kung gagamit ng professional na instrumento. Kung hindi, kahit ang Diyos ay hindi makakakita ng problema. Walang problema sa bagay na iyon. Ikaw ang nagkalat ng balita, sa Hangzhou. Talagang wala, isipin mo. Ang batang ito, hindi lang kinuha ang qualification ko sa prelims, pati, dinaya ang 2 kong junior sister, at, ang ipinangako mo sa akin nakita. Iyon ay sa Kinyon Pavilion, sa buong buhay ko. Hindi ko makukuha ang ganoong halaga. Hindi possible. Ang layo niya. Paano niya makikita? 1 bilyon at 100 milyon, pangalawang bises. Baka may kakaiba talaga sa batang ito. Alam ko, may kakaiba talaga sa kanya. Zhang She. Naiintindihan ko na. Sinadya niyang tayong lokohin. Isipin nating walang gustong bumili nito. Para makuha niya ito sa murang halaga. Zhang Shao, kailangan nating magpatuloy, dagdagan pa natin ang offer. Alam ng batang ito ang tunay na halaga nito. Iyak nakikilos siya sa huling sandali, sigurado ako. Hindi pwede. Paano kung hindi na siya magbigay ng offer? At mapunta sa atin ang mga ito. Zhang She, maniwala ka sa akin. Maniwala ka lang sa akin ngayon, hindi magkakamali ang hula ko. 110 milyon pangatlo, 120 milyon. Aray. Wala na talaga. 140 milyon. 140 milyon. Pangatlo sold. Zhang Shao, sabi ko na nga ba? Mabibisto siya ngayon. Diyos ko, Little God of Wealth, Ganon Beata Laga Kaganda Ito. Mga mahal na bisita, ang susunod na item ay isang ceramic vase mula sa Qing Dynasty, may makasaysayang at artistikong halaga. Subalit, dahil sa paglipas ng panahon, ang kondisyon nito ay hindi gaano maganda. Malinaw ang mga depekto. Starting bid ay 10,000. Kahiya-hiya ilabas ang may depektong item. Ganitong klaseng kalidad. Kahit sa banyo ko ay ayaw kong ilagay. Item. Ngunit ang mga depekto ay totoo, mga interesadong bisita. Paki-convida ninyo. Simulan na ng bidding. Medyo patas naman ang auctioneer. Maraming sira, malaki ang epekto sa halaga. Malamang hindi ito mabebenta. Dalawang bises inihaw, kakaiba ang internal structure. Chen Li, Qing Dynasty Family Rose Revolving Vase. Bihirang-bihira. Noong late Qing Dynasty, para maiwasang maibenta sa ibang bansa, tinapan ito ng master craftsman, kailangan ng espesyal na paraan at lakas para mabuksan ang panlabas na takip. At makita ang tunay na anyo. ano ang ginagawa mo? National treasure, tunay na national treasure, pero kailangan kong kumalma. Huwag mong gawing alerto si Sanya. Ang mga taong iyon, Naiintindihan ko, pero pwede bang pakawalan mo muna ako? Masakit na. sorry ha. Sobrang excited lang ako. Little God of Wealth, sa susunod na excited ka, hawakan mo na lang kamay ko. Hindi ako masakitin. Panimulang tawad ay 10,000. Sa ngayon, walang tumatawad. Kaya, nakakalungkot. 10,100. Ang ginoong ito.
Ang alituntunin ng subastang ito, ang bawat pagtaas ng presyo, ay hindi dapat bababa sa 1,000. 11,000. Tingnan ninyo, ang kit, sobrang kit. Gumastos ng 11,000 para sa basurang walang gustong bumili. Kulang na lang si Xiao Sanben. Isang ordinaryong tao lang, swerte lang ang meron. Yung Master Zhang, siguradong babagsak siya ngayon dito. Walang pag-asang makabangon. Hindi tanga ang batang ito. Ang halatang depektibong produkto. Ano ba ang gusto niya? 15,000 ang ginoong ito. Nagtaas sa 15,000, unang bises. Bakit hindi siya sumabay? Baka sinadya niyang itaas ang presyo para lokohin ako. 15,000, pangalawang bises. Ang ginoong ito, nagtaas sa 16,000. Akala Montag maluloko Montag ako. 16,000, unang bises. Magaling SI Young Master Zhang. 16,000, pangalawang beses. Sino ba ang bibili ng ganito? $16,000, pangatlong beses. Sold. Hala, little god of wealth. Saan na yung magandang palabas na sinasabi mo? Hindi ba si Chen Li natin ito? Naglabas ng 140 milyon para sa mahalagang kayamanan. Ano ba? Dito nagsi-celebrate? Young Master Zhang. Sa iyong bagay ito, sana makauwi ka pa. Huwag kang umiyak, hanapin mo nanay mo. Anong ibig mong sabihin? Yung Master Zhang, huwag kang magmadaling umalis. Hintayin mo. May magandang palabas pa. Anong magandang palabas? Anong kalokohan ginagawa ninyo? Nana, Susu, Senior Master Chen. I'm AKO. Presidente Zhao, pakiusap, pumunta kayo kagad. Binata Zhang. Bakit ka rin nandito? Binibini Zhao. Ano ang ipinapagawa ni Presidente Zhao sa kanila? Ito. Si Presidente Zhao ang magpapaliwanag. Pero dahil nandito rin si Binata Zhang. Samahan na rin natin siya. May tanong ang Appraisal Association. Tanong sa akin? Pinayagan ninyong maipasa at ma-auction ang ganitong bagay. Saan napupunta ang reputasyon ng buong Appraisal Association? Paano na ang kredibilidad ng buong industriya? Ginoong Zhao. Presidente Zhao. Mr. Zhao. Presidente Zhao. Pala niya, ang Longsuan Pavilion ay negosyo mo rin pala. Sa totoo lang, si Presidente Zhao at ang kanyang Appraisal Association ang kumukontrol sa lahat ng auction house sa Jinhai at ang asosasyon. Ang sandigan ng buong antique industriya. Akala ka o ano na? Ito bang janitor, nagsisi sa binili niya, ngayon sinasabing peke. Ang aking bagay, tama ba? Ang weird talaga mula pagpasok hanggang ngayon. Walang nagsabing peke ito. Binata Zhang, kusang nagkumpisal. Ang bagay ay tunay. Pero, ito ay isang may malubhang depekto. Sira. Binata Zhang. Ikaw ang nagdala nito. Dapat mo kaming bigyan ng paliwanag, ang asosasyon. Paliwanag? Anong paliwanag? Tunay ang bagay. Kung may sisihin, kayo ang dapat. Hindi magaling ang inyong kaalaman. Hindi mo ako pwedeng sisihin dito. Binata Zhang, huwag kang magmadali, ako. Hindi kita zinizizi. Sa halip, pasasalamatan pa kita. Salamat sa akin. Sa ganitong paan, nakakuha kami ng ilang bilyon. Anong ibig mong sabihin? Ayon sa patakaran ng asosasyon, ang pagbibenta ng may depektong bagay, dapat bayaran ang nagpabili ng halaga ng auction. 3 bises ang bayad. 3 bises. 200 milyon? Maliit na Diyos ng yaman. Parang Diyos ka talaga ng yaman. 420 milyon. Bukod pa rito, dahil sa malubhang pangyayaring ito, nagpasya rin ang aming Appraisal Association. Itataboy ang lahat na may kinalaman sa pamilya Zhang. Mula sa Appraisal Association at hindi na muling tatanggapin. 620 milyon? Bakit hindi ka na lang magnakaw? Yung hiningi mong 180 milyon. Parang hindi mo ka binibigay sa akin, Young Master Zhang. Gusto mo sabihin na natin ito ayusin? Huwag mong gamitin ang asosasyon laban sa akin. Kung hindi dahil sa pamilya Zhang 20 taon na ang nakalipas, ang asosasyon mong ito ay matagal nang nagsara na.
Mga walang utang na loob. Utang na loob yan ng dating Pangulo. Wala akong kinalaman doon. At Young Master Zhang, hindi kita pinag-usapan. Sinasabi ko lang sa iyo, ang desisyon ng asosasyon. Ano ka, ba? Ganito ka makipag-usap sa pamilya Zhang? Paano ka nakikipag-usap sa nakatatanda? Hinampas Montag ako? Bukod pa rito, ang aming Appraisal Association ay maglalabas ng opisyal na sulat. Simula ngayon, ang lahat ng industriyang may kinalaman sa Appraisal Association ay ititigil na ang pakikipagtulungan sa pamilya Zhang. Ikaf. Sige. Nagkakasabot kayong dalawa laban sa akin? Hintayin niyo. Ako. Babalik ako. Tama ba, Young Master Zhang? Hindi muna natin pag-uusapan kung makakabalik ka ngayon. Hindi ka makakalabas. Naalala mo ba ang sinabi ko sa'yo? Sana masaya kang umalis. Ang usapin mo at ni President Zhao ay tapos na, di ba? Ngayon, oras na para tayo naman ang mag-usap. Anong balik mo? Dito ay. Talagang ginawa mo? Kaibigan, ang likod niya ay ang pamilya Zhang. Dapat mong kontrolin ang sarili mo. Kontrolin? Nang gusto niya akong ilagay sa alanganin. Nag-isip pa siya ng kontrol. Nang dinukot niya ang kapatid ko, nag-isip pa siya ng kontrol. Dahil ang apelyido niya ay Zhang. At may koneksyon. Pwede niya akong saktan, pero hindi dapat ginagalaw ang pamilya ko. May ganito palang nangyari? Kaibigan, sige lang. Ang nangyari ngayon, ako ang bahala. Yung Master Zhang, anong nangyari sa iyo? Kuya. Ikaw pala ang nagtaksil at nagbigay ng lokasyon ni Shu. Gusto kong maghintay hanggang sa Kyushu Association. Pero mukhang hindi na kailangan ngayon. Lahat ng nasa loob ng kuwartong ito ay mga core members ng Appraisal Association. Puntahan mo sila at patayin mo para sa akin. Mulan gayon. Ang Jin High Treasure Appraisal Association ISA iyo na lang, Juhoy. Ito, Zangshe, hindi pwede. Ayokong pumatay, Kit, umalis ka. Kuti. Magsalita ka, bakit hindi ka na nagsasalita? Matagal na kitang tinitiis. Zhang Xiao. Para lang sa isang Treasure Appraisal Association. Kailangan bang gumawa ng malaking eksena? Ang Treasure Appraisal Association, ang pamilya Zhang, ang mga mata ko, si Zhang Yang ay kayang maglaman. Nang ganito lang kaliit na bagay, ang pinag-isipan ng pamilya Zhang ay ang buong Jinhai. Pagkatapos kayong lahat ngayon, mga hadlang ang susunod. Dadalhin ko ang mga tao para tapusin ang pamilyalan. Sa panahong iyon, ang buong Jinhai, sa ibabaw at ilalim ng lupa, isang boses lang ang maririnig. Iyon ay ang boses ng pamilya Zhang. Ang yabang mo. Tinanong mo ba ang opinyon ng Fenki Hall, si Master Lan? Si Lanzi, siya ay isang babaeng tigreng walang ngipin. Hindi niya mapoprotektahan ang sarili niyang anak na babae. Zhang family sa hilaga ng lungsod. Ang laki ng kapangyarihan mo. Ate Lan. Tama ka, huli na ako, pero nakita ko ang palabas ninyo. Ang magandang eksena ng asong naghahabulan. Ikaw, ginulo mo ang anak ko. Huwag kang lalapit, tumigil ka, babalaan kita. Huwag kang lalapit. Ang baril ay nasa kamay mo, takot ka sa akin. Bakit hindi mo ako babarilin? Kuti. Ate Lan. Si Zhang Yang at ang pamilya Zhang. Paano mo sila pakikitunguhan? Oras na para palitan ng mga isda sa dagat ang kanilang panlasa. Tungkol sa pamilya Zhang. Oras na para ipaalam sa kanila kung sino ang tunay na may-ari. Nga pala, si Tsitsi, araw-araw kanyang binabanggit. Kung may oras ka, bumisita ka sa kanya. Ang kwarto mo sa bahay ay laging malinis. Mukhang hindi pwede ngayon, Ate Lan. May mahalaga kaming bagay na kailangang asikasuhin. Mahalagang bagay, naintindihan ko, mga bata pa kayo. Pero huwag mong kalimutan na may isang kapatid sa bahay na naghihintay sa iyo. Alis na ako. Hoy, little god of wealth, dito ba? Ay may napakahalagang national treasure. Siyempre. Kailan pa ako nakamali
little god of wealth? Susu, Ano-ano nang nangyayari? Hoy, anong pinag-usapan nyo? Bakit kayo nagbubulungan sa likod ko? Presidente Zhao, tungkol sa bagay na sinabi mo. Bigyan mo muna ako ng konting panahon para pag-isipan ito. Kian mo, itong mga salita mo. Ilang taon mo nang sinasabi, to. Hanggang kailan mo ako pahihintayin? Master Su, Presidente Zhao. Parang, hindi ba ako dumating sa tamang oras? Walang problema, pasok ka. May kailangan ka ba? Nandito po ako para magharana. Oh, hindi pa na nag-umpisa ang 9 Provinces Tournament. Nauna ka nang nag-isip tungkol sa anak kong babae. Alam mo ba kung ano ang basehan ng paghaharana? Ang aking sinseridad at ang aking kakayahan. Kumpiyansa akong mananalo ako sa 9 Provinces Tournament. Ang lakas ng loob mo ay. Saan galing ang kumpiyansa mo? Ito ang Family Rose Revolving Vase. Isang hiwaga sa langan ng porselana. Isang obra maestra. Nabasa ko lang ito sa mga lumang akla. Akala ka o katang isip lang, pero hindi. Ganito pala ang istruktura nito. Ito ay isang pambansang kayamanan. Maaari ba itong maging patunay ng aking pag-ibig kay Sulin? At maliit na ebidensya ng aking kakayahan. Sige, payag ako sa kasal na ito. Presidente Zhao. Hindi ka pa nga nakatira sa pamilya Su. Anong karapatan mo? Para magdesisyon para sa anak ko. Ano sa palagay mo, Master Su? Pumayag na ba sa kasal? Huwag kang mag-asa. Hintayin mong maging champion ka muna sa 9 Provinces Tournament. Chenli, may sasabihin ako sa'yo. Yung pangalawang pagkakatakip sa bunsong kapatid, gawa talaga yan ni Zhangyang at ng pamilya Zhang. Pero yung una, hindi gawa ng pamilya Zhang. Hindi pamilya Zhang. Sino pa ba? Hindi ba ito yung heirloom jade na galing sa ating mga ninuno? Dapat ba itong laging daladala ng kuya? Bakit nasa akin? Kalahati na lang ang natitira. Nasaan yung kabilang kalahati? Naman ako.